Hello everyone, it's me again Chris and welcome to my channel, and in this vlog I'm gonna show you how we gonna celebrate our Christmas here in Australia. So ngayon ay attend ako ng Christmas party sa aking pinagtatrabahoan, and for 2 years of working together, first time pa lang namin magkaroon ng Christmas party. Super laki na pinagkaiba ng Pasko sa abroad at saka Pasko sa Pinas. Sa atin kasi sa Pinas, pag Pasko or December na, yung daming mga family gatherings. Tapos dito sa abroad, mas pipiliin na lang namin magtrabaho. Hindi lahat ng tao dito mahilig sa family gatherings. Unless na lang pag Pilipino ka, nakasanayan na natin yan habang tumatanda tayo eh. Ito lang pala yung gisasanalihan ko. Tapos nanalo ako ng isang sakong bigas na nagtitimbang ng 10 kilo. Tapos hindi na ako umulit. Baka pag nanalo na naman ako, ang dami ko nang dadalhin. Tapos may duty pa ako pagkatapos ng party. Kaliliit kong tao, tapos ang dami kong dala. So mag-fast forward na lang tayo para mas madali tayong umabot sa araw ng Pasko. So natulog lang pala ako ng kaunti. Tapos ginising ako ng ate ko kasi gusto niya daw mag-Christmas shopping. Tapos ito na. If you wonder na bakit ako nagsuot ng sunglasses. Nako, ang laki ng eye bags ko. Tapos yan, yung ate ko, dyan siya nagpadala ng pera sa pamilya namin sa Pinas. Grabe, super dali ng mga araw. Natulog lang ako pagkagising ko. Pasko na naman. Bumili lang pala ako ng mga pangregalo ko dito para sa pamilya ko. Tapos uuwi lang din naman kami agad-agad kasi may duty pa ako. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Nandito pala kami sa supermarket. Galing pa akong duty, tapos kinuha ako ng ate ko sa station para mag-Christmas shopping na naman. O diba, para walang katapos ang shopping. Ato na nang i-marinate yung ritson karong gabi. Man, para lami kayo. Di ko alam kung tama ba tong gagawin namin, pero gagawa kami ng mango cake. Gumawa pala kami ng puree, so mangga yun, tsaka may kasamang carnation. Time ko din gumawa ng mango float dito sa Australia, pero sa Pinas nakagawa na ako mango float. Pero hindi ko naman sinamahan ng carnation tsaka mangga. Yung ate ko nag-request yun, kaya bahala siya pag napalpak to siya yung kakain. Wala pala kami nakita na dinurog na Graham biscuit guys, kaya kami na lang yung nagdurog sa Nutribullet. Tapos yan na, finished product. Habang kami ng pamangkin ko ay gumagawa ng mango Graham, yung ate ko naman ay nagbe-bake ng banana cake. Wow, very yummy. Pagkatapos nga namin gumawa ng mga dessert, ay dito na naman tayo sa ating mga pusa. Bigyan natin sila ng magandang Christmas pictorial. Rest muna kami kasi later ay tatawag kami sa pamilya namin sa Pinas, tapos gagawa na kami ng lechon belly. And of course, hindi kompleto ang Pasko kung hindi makapag-call sa pamilya sa Pinas. Ready na pala ang aming 6 kg na belly. Tapos ang aming mga aricadas kasi gagawa kami ng lechon belly. First time pala namin gumawa, so I hope makain naman namin. Ito na nga't simulan na natin ang ating paghahanda. So isa-slice lang natin pala siya ng hindi masyadong malalim, tapos pinaslant. Tapos itatap natin ng tissue para mag-dry naman kasi medyo mabasa yung ating karne. Tapos dyan na natin ilalagay ang ating paminta, asin, tsaka pang palasa. Sunod na ating ilagay ay ang bawang, chili, onion, at especially ang lemongrass tsaka spring onion. Kasi yun ang nagbibigay ng pampalasa sa lechon belly. Naparami nga tayo ng spring onion, pero mas okay na yan kasi sabi nga nila, the more the merrier daw. Tapos niyan ay ibabalot lang namin siya ng foil. Tapos bukas na namin lulutuin. Nagising pala kami ng maaga ng ate ko kasi nga gusto namin simulan ng maaga. So nag-start kami around 7:30. Grabe, super hirap pala gumawa ng lechon. Sana nasa Pinas na lang kami nag-celebrate ng Pasko tapos bumili na ng kahit 5 kilo. Nagdalawang isip na kami nito. Kasi pag iniikot namin, hindi iikot eh. Iba yung iikot. Parang kami yung iikot. Parang hindi na ata to lechon. Parang grilled baboy na lang siguro to. Tingnan nyo, nasunog pa yung gitna kasi nilagyan kasi ng ate ko ng maraming uli. Sa 30 minutes nga na pagkaikot namin ito ay parang ako na yung nahilo. Super init ito sa labas. Side na lang pala kami na ipagpatuloy namin ang pagluluto sa oven. Kasi pag itatagal pa dyan, ako, baka uling na yung abutan namin. Gaatang kay gutom. Only because I'm hungry. Yeah, we going. We just have to wait a bit. And then after that we go swim, okay? We swim after. While waiting sa lechon na maluluto na nilagay namin sa oven, ay dito na lang kami sa sala mag-open ng aming mga Christmas presents. Pangatlong Pasko ko na pala to na sineselebrate dito sa Australia. The first one was
2023. Tapos nung 2024 ay nag-duty lang ako, nag-work lang kasi double pay naman. Sino naman magnonood, di ba? Sa Pinas, magsi-celebrate tayo ng Christmas 12 midnight, di ba? Dito sa Australia, magsi-celebrate kami 25 na sa umaga. Hindi kagaya sa atin sa Pinas na magsi-celebrate tayo 24 pa lang at sasalubungin natin yung 25. Ready na pala ang ating pagkain. At luto na rin ang ating lechon. Siyempre, super excited kasi kami gumawa niya. Pag i-rate ko siya, 80/100 kasi nga diba sunog. Ito lang yung timpla niya. Yung iba kasing bili, diba? Medyo maalat pero ito, sakto lang. Hindi importante yung handaan sa Pasko. Ang importante ay magkasama kayo ng pamilya niyo to celebrate Christmas together. Happy holidays everyone and Merry Merry Christmas. Eat it, Bob. Eat it, Bob.